are the one that we praise and adore. Kaya po Panginoon, mga kapatid, ay ang Panginoon Diyos, kung saan dahilan ba't po tayo nandito ngayon sa lugar na ito, upang siya po isambahin sa kanyang pong pangalan. Muli po kayo pinagagalak ng mga kabataan ng CAA, Seventh-day Adventist Church, na makadalo po sa inyo. Ito po ay quarterly po namin ginagawa, ano po? So once every quarter, kami po talaga ay lumalabas at bumivisit sa mga church. Yan. So last time kami pinasa ng iya, pero hapon lang. Kailan po kami ng good day. Ano po? At kayo po yung paglingkuran at makasama namin sa maghapong ito. Pinaka-worst po namin experience na kami po yung lumabas ay September noon na Pondoy. That time kami pinasa Cavite. Siyempre nag-service kami good day. Hindi ko kami nakauwi. Ano sa hapon. Talagang lakas ng baha. Ang lakas ng agos. So kami po ay nag-overnight doon sa kanilang parang school. Buti may school doon, malapit na bilang nila. At kami po ay kanilang kinalingat, pinakain hanggang sa umaga. So yun ang the best experience namin po naramdaman sa aming pong paglilingkod sa Panginoon. Kaya pag po kayo mag-alala, kami po ay nakaka-adjust sa anumang situation sa anumang church. Kaya pag po kayo mag-alala, hindi po kami mga mapipili, ano po. Usually kinakain lang namin yung mga pasta. Ang favorite yun, nagdareta, hindi ko mapipili, yun lang po yung talagang madalas namin kinakain. Hindi kami nabisita. Kaya huwag kayo mag-alala, no? Hindi ko mapipili. Sulit dessert namin, salad naman. Yan. Kaya kayo po magagalak, hindi po yung nakasama namin. Mamayang hapon, huwag kayo mawawala. At maganda po yung ating programa, no? Isa lang naman kami nandito. So ngayon, ay patuloy ko yung tinatawagan ng Panginoon na isentro sa Kanya, mga bata, ano po, sa pakikinig sa Kanyang salita. Hindi po ako makakapagsalita, mga kapatid kayo mag-alala. So, pagka-deliver ko po ng aking message at ating po nakuha na intindihan, doon po matatapos ang ating pag-aaral. So gaya po na binasa kanina, mga kapatid, ang ating pong message ngayon ay sa sentro sa sulat ni Pedro, 2 Peter 3 verse 11. At muli gusto ko po itong basahin at kayo din naman sa inyo pong Biblia. 2 Peter 3:11. English, since everything will be destroyed in this way, what kind of people you ought to be? You ought to live holy and godly lives. Since everything will be destroyed in this way, what kind of people you ought to be? What kind of person you ought to be? What kind of Adventist Christian you ought to be? Since everything will be destroyed in this way. So balikan po natin, since everything will be destroyed in this way, ano ba yung binabagay dyan na will be destroyed in this way? Ba't ba tayo pinapanawagan, ano po ngayong umaga, at tinatanong, what kind of people you ought to be? Ano po, balikan natin, para malaman natin kung ano ba ang sinasabing, since everything will be destroyed in this way. Kung batayan po natin sa 2 Peter 3:7, kaya angat lang po natin ng konti, by the same word, the present heavens and earth are reserved for fire, being kept for the day of judgment and destruction of ungodly men. Ano po? Sa Biblia, sa Bagong Tipan, ipinakita po dyan ng Panginoon sa Matthew Part 2 kung paano po ang mangyayari sa ating mundo. Ano po? Hindi po sikreto yan. It's an open book. It's an open event. Mababasa mo yan sa Biblia. Diba? Kapag tayo pinag-aaral natin Biblia, it's an open event. Alam natin kung ano mangyayari sa kapanahon ng darating. Ano po? Kaya kung sinabi ng 2 Peter 3 verse 7, by the same word, the present heavens and earth are reserved for fire. Ano po? Ito na po ang ating kinalagyan ngayon, mga kapatid. This is an earth, di ba? Planet Earth. Ito po ay nakalaan na para sa apoy. Tama yan, di ba? Ito ay nakalaan na para sa apoy. Ano po? Being kept for the day of judgment and destruction of ungodly men. Tayo po ay nakapaloob, mga kapatid, sa paghuhukom. Ano po? Lalo po rin sa mga
hindi matuwid at hindi banal na mga tao. Kaya nga po, tinatanong tayo, what kind of life, or what kind of people you ought to be? At sa verse 10, kung ibababa po natin, para malaman natin, ba't ba naitanong yon? But the day of the Lord will come like a thief, the heavens will disappear with a roar, the elements will be destroyed by fire, and the earth and everything it is will be laid bare. Wala pong maiiwan dito, mga kapatid. Ano po? At yan ay inisa-isa ng Panginoon sa bagong tipan na siya po ay nangangaral sa kanyang mga alagad. It's an open book. It's an open event. Ano po? It's an open prophecy, mga kapatid, at hindi po nasisikreto yan sa atin. So, ang tanong po ngayon nga ay, what kind of person you ought to be? Since this earth is reserved for fire. Ano po? And we are under judgment. Ano po? Kapatid, di ba? Ikaw, naka-reserve tayo sa fire. Ikaw, ako, tayong lahat. Ang ating kaluluwa ay naka-reserve sa fire. Kaya nga po, what kind of Adventist Christian you ought to be? Ano ba yung gusto mong nais mo sa buhay mo? Ano po? Ano ba yung buhay natin ngayon? Na nakita natin na ito pala ating planet Earth ay mawawalang parang ulan na lang dahil po sa judgment na nakapaloob ko sa akin. Ano po? To explain further, mga kapatid, at atin pong ma-realize at atin pong maunawaan kung ano bang kalagayan natin ngayon at ano pong buhay natin ngayon. Dahil narinig natin at tinanggap natin sa ating puso, mga kapatid, na tayo ay under judgment sa dating na panahon at tayo po susunugin ayon na lamang po sa ating pong gawa at pananampalataya. If we remember Nicodemus, kilala po natin siya. Siya po isang educated person. He's a nobleman, honored member of National Council. He has high position, mga kapatid. Ano po? Siya po yung kilalang tao, si Nicodemus. But alam po niya ang pangalan Diyos. Narinig po niya kay John the Baptist yan. Ano po? At naniniwala din siya sa kanyang mga salita. Jesus. Ganoon na nga po yung kanyang eagerness na makausap ang Panginoon. Si Nicodemus, ngunit siya po yung may iwas doon sa mga tao nakatingin sa kanya, nalalapit sa Panginoon. Ano po? Kaya nga po, one time, upon knowing that si Christ and sa Mount Olives, ano po, hinintay niya mga taong tulog na nung gabing yun. At siya po pumunta sa Panginoon at ibinalik ang papuri sa Panginoon, sabi niya, alam ko, Panginoon Diyos, na ikaw ang siyang pinadala ng Panginoon. You are the eternal one. Ano po? But Christ, alam naman natin na binabasa at nabasa ng Panginoon ang kanyang motives kung ba't siya pumunta sa lugar na yun, sa Mount Olives. At nasabi sa kanya ng Panginoon, ano po? You need not to have your curiosity satisfied. Ano po? You need not to have your curiosity satisfied. He is curious kung ang Panginoon ba talaga na siya pinadala. Siya ba talaga yung pinapangaral ni John the Baptist? Ano po? Habang siya ay nagsasalita, ang response sa kanya ng Panginoon, Nicodemus, ano po, hindi kailangan na yung curiosity ay satisfied. Ano may curiosity? Ha? Hindi contento. Parang curious. Yung curiosity, yung pag-alilangan, ay masatisfied. Ano po? Nasabi pa niya, but to have two hearts. Sabi niya kay Nicodemus. But you have a new heart. Ano po? Mga kapatid, kayo po ba naniniwala sa Yamashita Treasure? Tante Jolly? Nahanap ko na. Nahanap ko na. Maraming mga taong naniniwala na merong Yamashita Treasure. Ako di ko nakikita. Di ba? Ano po? Wala ko meron talaga Yamashita Treasure. Ano po? Pero ang dami naghahanap niya. Di ko alam kung nakita na nga eh. Diba? Ano ba yung isa? Yung sa dagat, yung triangle daw, yung humihigo. Bermuda Triangle, di ba? Pero may talagang ganon? Bermuda Triangle. Kuya, di ba? So maraming tao tinatanggap na may Yamashita Treasure. Kaya na sila'y gumagastos, sila'y gumagawa ng mga equipment para matrace sa bayang treasure ni Yamashita. Napakaraming ginto. Ano? Their heart, their passion
ay nasa ganong paniniwala. Ano po? Kaya ganun ang kanilang action. Yung kanilang pagpapagal na makita nyo yung masita treasure. Ano po? In the other way, tayo po ba'y naniniwala na meron langit? Yes. Amen. Ano po? Pero ating makikita dito, nasaan ba yung ating puso? Ano po? Christ, sinabi niya ng Panginoon kay Nicodemus, you need to have a new heart. Kailangan mo magkaroon ng bagong puso. Ano po? Kung tagalogin na, kung ating pananalimin, ano po, at ating usasain bilang pilosopo, ano po, kailangan ba palitan yung aking puso ngayon? Heart transplant? Kapatid? Bibili ako ng puso, ano po, because Christ said, kailangan ko magkaroon ng bagong puso. Sabi ng Panginoon kay Nicodemus. Ano ba? Kailangan ba na bibili ako ng puso sa heart center at papalitan ako? Hindi. Ano po? At kung i-explain natin, kailangan lang ng transformation ni Nicodemus. Ano po? Para tuwiran niyang tanggapin ng Panginoon at karoon ng bagong puso. So, same with us, mga kapatid. If we believe, at tayo naniniwala, ano po, at tinatanggap natin, na mayroong treasure sa heaven, at heaven is a treasure, saan po ang ating puso ngayon? Ano po? Saan ba ang ating heart ngayon, ngayong umaga? Mga kapatid. Sabi nga po sa Desire of Ages, sulat ni Ellen G. White, when the Spirit of God takes possession of the heart, it transforms the life. Ano po? When the Spirit of God takes possession of the heart, it transforms the life. Kapag ang banal na Espiritu, mga kapatid, ang Espiritu ng Panginoon, ay inaring ganap ang ating mga puso, ano po, nagkaroon ng transformation, pagbabago sa ating buhay. Nag-start po yan nung ating tinanggap ang Panginoon through baptism. Ano po? Na in-accept natin ang banal na Espiritu, ang panawagan ng Diyos. It takes possession of the heart. Ano po? Bakit ba ang mahalaga sa Panginoon na ating puso? Isa naman ang lumikha niyan, di ba? At baguhin na lamang niya kung nakikita makasalanan tayo. Di ba, ate? King, mabait ka na ngayon. Hindi ka na sumasukit. Ano? Hindi ka na pasaway sa magulang. Ano po? Magic, di ba? Magic. Hindi ka na ngayon magsinungaling. Oh. Ano po? Mabuti na pagkakapwa natin. Nagpapatawad na tayo nagkakasalat sa atin. No? Nagkaroon ng pagbabago sa atin. Hindi po kasi ganon, mga kapatid. Ano po? To have a new heart is to accept Christ totally. Ano po? To have a new heart. It transforms the life. Ano po? Hindi siya it modifies. Ano po? Hindi siya it modifies. It transforms. Iba po yun. Ma-modify at transformation. It's a different thing, mga kapatid. When you modify, mga kapatid, may babaguhin ka ng konti dyan, pero yun pa rin yun. Ano po? Kung malaki ang tagyawat mo dito, tutakpan mo lang yan ng powder, wala na yan. Ano po? Pero kung transformation yan, ano po? Kapatanggal mo talaga. Wala mo dyan. Ano? It transforms the life, mga kapatid. So, nalaman natin na ang mundong ito ay naka-reserve sa judgment of fire at tinanong tayo, what kind of person you ought to be, ano po? At nakita natin dito, mga kapatid, na kinakausap ng Panginoon si Nicodemo at sinabi sa kanya, you have to have a new heart. Ano po? Hindi kailangan, mga kapatid, masasaspay ating curiosity. Na meron ba talagang heaven? Na meron ba talagang Diyos na darating sa kinawang pagkakataon? At meron ba talagang eternal life? Ano po? Hindi kailangan masatisfy yan, mga kapatid. Ang kailangan po ay magkaroon tayo ng panibagong puso. And it follows sunod sa Panginoon. Ezekiel 36:26. Ezekiel 36:26. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. I will give you a new heart and put a new spirit in you. Ano po? Di yan magic, mga kapatid. Kaya sabi ko kanina. Tulog ka,
kukuha niya ng Panginoon yung puso, papalitan niya ng bago. Hindi po ganun yun. Ano po? I will give you a new heart and put a spirit in you, mga kapatid. It's a process. Ano po? At nagmumula po yan sa atin, mga kapatid. Yung hangarin na magkaroon ng bagong puso. And again, I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Ano po? Ang puso talaga po natin mga tao, mga kapatid, isa sa bato. Matigas pa sa bato. Ano po? Na minsan tinatamaan lang tayo sa salita ng Diyos. Ano po? Pero hindi talaga tanggapin. No, minsan, ouch! Speaker, ouch! Diba? Minsan tinatamaan tayo sa mga lessons na hindi naman talaga patama, ngunit din talaga ating naranasan. Ano po? Ngunit wala pa rin transformation of life. Kaya nga po ngayong umaga, pangako ng Panginoon na tayo bibigyan ng bagong puso at ilalagay sa atin ng Espiritu na mula sa Kanya at aalisin ang pusong bato sa ating mga kapatid at bibigyan tayo ng panibagong puso. So kung ating tinanggap at naunawaan na ang mundong ito ay nakareserve tayo sa fire of judgment as what kind of person you ought to be, ano po, you want to be a godly or a godly man, dito po ngayon, kinausap ni Jesus si Nicodemo at sinabi sa kanya, you need to have a new heart. Wala pong mananampalataya na hindi na kayo kilala kay Zacchaeus. Makakilala yung Zacchaeus. Sino Zacchaeus natin? Hindi pa kilala si Zacchaeus? Ha? Narinig mo ng bata, di ba? Palaki mo konti. Yan. Si Zacchaeus, mga kapatid, is a wealthy man. Mayaman na tao si Zacchaeus. Ano po? Siya ay makasalanan and everybody hates him. Ano po? Kung siguro tayo nabubuhay sa panahon ngayon, sasigilan ka ng malaking tax. Magkakalit ka naman talaga sa kanya, di ba? Okay na lang yung tax natin. Madagdagan na naman, baka yung toll, madagdagan ng tax. Taas ng pamasahe, bilihin, pag natuloy. Init na naman ang ating ulo, di ba? So, ganun kagalit ang mga tao kay Zacchaeus. Though he is a wealthy man, but the people hate him. Ano po? The people hate him. Yun po yung kalagayan ni Zacchaeus. Lahat ng tao galit sa kanya. Ano po? Lahat ng tao galit sa kanya. Nung kanyang narinig, ano po, na ang Panginoon, he read about Christ. Actually, Zacchaeus, kilala niya ang Panginoon. Ano po? Siya ay nakakabasa ng kanyang mga sulat. So, hindi bago kay Zacchaeus na marinig ang pangalan ng Panginoon. At nung kanya ka narinig na dadaan sa Jericho, dadaan sa kanilang lugar, ganoon na naman niya kanya hatikain at pagnanais na makita ang Panginoon. Nung marinig niya, nasaan ang Panginoon sa Jericho. At ganoon na naman niya kanyang interest talaga na makita siya. Kaya nga, yung kanyang action, mga kapatid, ay kung nandyan na, marami ng tao, ano po, then sa kanyang kaliitan, in height, ano po, kung gano'n siya kayaman, gano'n naman kaliit ang kanyang height, ano po, hindi niya makita ang Panginoon, di ba? So, what he did, is he went up to the sycamore tree, at para makita ang Panginoon. So, natin yan. At kalayuan, ano po, pagtapat mismo ng Panginoon doon sa puno, tumingala ang Panginoon, di ba? Tumingala. Sabi niya kay Zacchaeus, Zacchaeus, make haste, come down, for today, I must abide at thy house. Ano po? So ito po ay utos. Yan. Make haste, bilisan mo. Come down, baba ka. Di ba? For today, I must abide at thy house. And dahil sa ngayon, ako'y paruroon sa iyong tahanan. Ano po? Ako ay papasok sa iyong tahanan. Hindi ka lang kalagayan sa Zacchaeus. Kahit na marami siyang comments, naririnig, maraming paparazzi, di ba? Marami nakatingin sa kanya, na ang Panginoon ay pumasok sa makasalanang taong ito sa bahay niya. Ano po? At siya tinanggap. Maraming comments. Ano po? Well, hindi ito hindi ni Zacchaeus and even Christ. Ano, because he has a mission to fulfill. At kung makikita dito mga kapatid, make haste, ano po, come down today, and I must abide. Ano po? I must abide. Kung ating panguunawain mga kapatid, ano po, yung at thy house, kung aking pong palalalimin ang meaning ng istorya ito, at thy house, pwede ko pong sabihin ito, na Zacchaeus, ano po,
make haste, come down, for today I must abide at thy heart. Diba? Saan mo ba tinatanggap ang Panginoon? Sa utak ba? Sa tenga? Saan ba kumakatok ang Panginoon? Sa puso. At saan mo siya pwede papasukin bilang tayong tao? Sa puso ang kumakatok ang Panginoon sa atin. Ano po? Zacchaeus, make haste, come down, for today I must abide at thy heart, at thy house. Kung hindi pinapasok ni Zacchaeus ang Panginoon sa kanyang puso, magkaroon ba ng pagbabago sa kanya? Kung hindi ba pinapasok ni Zacchaeus ang Panginoon sa tahanan niya, sabay kakausapin ng Panginoon? Hindi naman, di ba? Ano po? Kaya sa atin ngayon, ganun din. Ano po? Anak ko, brother, sister, magmadali ka, bumaba ka, dahil ngayon, ako'y papasok sa iyong puso. Ano po? Ganun din naman sa atin. Ano po? Hindi po natin kailangan antayin pa na tayo ay makagraduate, makatapos ng pag-aaral, maging manager sa isang company, maging magkaroon ng magandang trabaho, magkapag-asawa, magkaroon ng anak, ano po, at sasabihin natin sa sarili, tsaka ko lang papapasukin ng Panginoon. Dahil ang Panginoon ang sabi niya, today, ang gusto niya ngayon na. Ano po? Nagmamadali ang Panginoon, gusto niya ngayon na. Tayo ng mga mananampalataya, mga kapatid, we just delay. Ano po? We just delay yung pagpasok ng Panginoon sa ating puso. Eh, ang gusto ng Panginoon nga, today. God didn't set a time for Zacchaeus. Meet tayo mga 3 p.m. Pupunta lang ako doon. Ha? Hindi naman ganun ang sinabi ng Panginoon, di ba? Bukas kita tayo. Bukas punta ko sa tahanan mo, bukas. So, pagpunta ko doon, napunta ka. Diba? Hindi po ganun. Because Christ, mga kapatid, nagmamadali sa bawat sandali ng ating buhay. Ano po? Kaya nung tinanggap nga ni Zacchaeus sa tahanan niya, ano po ang Panginoon? Ito na pagbabago sa kanya. Ano po? Nakita niya yung kanyang kasalanan at kanyang ibinalik, makadalawang ulit, yung mga salaping kanyang hiningi sa mga tao at nakita niyo yung kanyang kahinaan. Ngayon din sa ating mga kapatid, ang ating narinig ngayon, ating nabasa, ano po, na ang mundong ito, ano po, and everything in it, ay nakapaloob sa pag-uukom at sa apoy, at magkakaroon ko ng judgment. At tinatanong tayo mga kapatid, what kind of life we ought to be? At kinausap ng Panginoon si Nicodemus, sabi sa kanya ng Panginoon, you need to have a new heart. At kay Zacchaeus naman, ipinaunawa sa kanya at sa atin, sa istorya niya, na ngayon na ang time upang ang Panginoon ay papasukin sa atin at magkaroon ng bagong puso. Ano po? For today, I must abide at thy house. I must abide at thy heart. Ganyan mga kapatid. Kailan po tayo nahihirapan minsan dahil sa ating mga pangarap, ano po, dahil sa ating mga personal choices, kaya po tayo nahihirapan mag-decide kung ngayon na ba talaga masaka na papasukin ang Panginoon. Revelation 3:20. Revelation 3:20. Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him and he with me. So po, may sabi din natin. So every day ang Panginoon ay kumakatok sa ating puso. Ano po? At sa atin po ang choice, kung atin po siyang pagbubuksan ngayon, pasaka na. Ngunit pinanawa sa ating umaga mga kapatid. Ano po? Pinawa sa ating umaga na ang Panginoon ay ngayon na ang kanyang gusto na pumasok po sa ating puso. Ano po? Bakit tayo pinahirapan minsan mag-decide dahil sa kahirapan ng buhay? Kaya minsan po ay ating mga kapatid ay nakikipagsapalarin na naman na magtrabaho ng araw Saba. Kaya minsan ay talagang ayaw talaga natin at mahirap ang decide. Pero dahil sa pangangailangan, ano na ngayon, kahirapan ng buhay, ay talaga na-sacrifice, ano po,
ang ganitong mga pananampalataya at paniniwala. But we must remember, ano po mga kapatid, what happened to Job? Lahat po ng trial sa kanya na. Lahat ng pagsubok na sa kanya na maaaring darasin ng isang tao. Minsan po aking pinag-aaralan ng Book of Job, binabasa po ang kanyang story. Ano po, is my favorite Bible character, Job. At binabasa ko ito, di ba nagkaroon siya ng boils? Ano po, nagkataon naman, nagkaroon ako ng pigsa. Sa buong buhay ko, ngayon na ako nagkapigsa mga kapatid. Ito sa nagiliran. Sakit. Ang sakit. Ganun pala talaga yun. Ganun pala yung sakit pala yan. Ang laki. Na ako pinapunta ng doktor at pinatanggal sa kanila yung abscess sa pitad. Sakit talaga. Tumagas ako ng panyo para dismigaw. Nakahiya. Ganun pala kasakit yun habang tinatanggal. At na-experience ko yung naranasan ng Job, kumbaga, in other sense, di ba? Siya, pinag-aaral ko yung kanyang libro, yung Job. At yun yung experience niya, how much more sa kanya buong katawan niya, may boiled siya. Di ba? So tayo dumadaras din iba't ibang pagsubok ng buhay. How about the woman in Zarephath? You remember? The woman in Zarephath na nakusahan ni Elijah. Ano po? Hindi siya believer. Oh, he's not a believer, the widow woman in Zarephath. Ano po? Dahil yung brook of Cherith, ito yung lutusan ng Panginoon si Elijah na pumunta sa lugar na yon. Ano po? That woman in Zarephath is a widow and the poorest among the poor. With the son, di ba? The poorest, ang describe natin ngayon poorest among the poor. Poor among the poorest, sorry. Poor among the poorest. At yung woman in Zarephath, nung nakita si Elijah, ano po, ay nakita niya na siya ay alagad ng Diyos at humingi si Elijah ng pagkain at sabi ng babae, ano po, na ito na lang ang natitira ng pagkain ng aking anak at kapag ito'y kinain na namin, kinabukasan kami mamamatay. Pero kahirap, ano po. At kaya kung dahilan natin ngayon mga kapatid, ay ganun din naman, kaya atin na-sacrifice ang principles sa puro ng Biblia dahil sa kahirapan ng buhay, ano po, nasaan po yung ating paniniwala sa Panginoon. Kaya di tayo mamuhay, di tayo makapamuhay, ano po, nang ayon sa Panginoon, na nalaman natin na ang mundong ito ay mayroong judgment na darating at ating ibinabangga ang kahirapan ng buhay. You have to remember Job and the woman in Zarephath. Ano po? Dahil sa pananampalataya, paniniwala sa Panginoon, ano po, at kanyang natawiran ang kahirapan ito. That woman in Zarephath, sa pananampalataya niya at paniniwala kay Elijah sa Panginoon, kinakain si Elijah, and after that, sila naman magkaroon ng pagpapala at pagkinawa when terms sa siya, ano po, and satisfied din po yung kanilang soul. So it's not a reason mga kapatid na hindi tayo makapag-decide sa kung anong klaseng Kristiyano tayo sa ating ngayon dahil sa kahirapan. Because now and then, ang dahil pong story sa Bible na dumanas na mas mahirap pa sa atin. Ngunit dahil sa paniniwala at pananampalataya, ano po, kaya sila nagtagumpay. And so with us, tayo po ngayon ay naniniwala at nananampalataya din sa Panginoon. Second Peter 3 verse 9. Balikan po natin. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. At kung narinig mga kapatid, na since everything will be destroyed in this way, alam po natin, ating nabasa mismo sa Biblia, at mababasa pa natin, na this earth ay naka-reserve sa fire and judgment. At tinatanong tayo mga kapatid, what kind of people, of person, Adventist Christian you ought to be? You ought to live holy and godly lives. Ang nais sa Panginoon ay ang banal na pamumuhay po para sa atin. At atin nakita, para magkaroon po tayo ng banal na pamumuhay, we need to have a new heart.
Gaya po na sinabi ng Panginoon kay Nicodemus. At ang magkaroon ng bagong puso, mga kapatid, ay ngayon na at hindi sa next decade. Dahil lang ang pagbabago at ang oras ay hindi mo alam. Gaya po na sa Zacchaeus, he decide na ngayon na ang pagbabago, pinapasok ang Panginoon sa kanyang tahanan, sa kanyang puso, at nagkaroon po ng pagbabago. So same with us, mga kapatid. So with us, ang panawagan ngayong umaga, make haste, tayo bumaba sa ating pong pride, sa ating pong kasalanan, make haste, come down, at ngayon na, for today, I must abide at thine heart. Ang imbitasyon ng Panginoon. At hindi po kahirapan ang buhay ang dahilan. At hindi po sundin ang mga bagay nito. Ang pagbigay ng bagong puso sa Panginoon. Dahil kapalit po neto ang kanyang pangako ng habang buhay at kaligtasan. So dear friends, since you are looking forward to this, make every effort to find spotless, blameless, and at peace with Him. We ought to live a holy life, a godly life. Yan po ang gusto natin ngayon po. Kaya tayo tinanong, what kind of person you ought to be? Ang gusto po natin, kasi atin po nalaman na itong mundo natin ay mawawala, ay we ought to be, nais po natin, na buhay, na banal, at naayos sa Panginoon. Ngayong umaga, mga kapatid, kumapit po sa atin. Habang patuloy po na nagdi-decide kung nais ba nating tanggapin ang bagong puso mula kay Jesus. Habang ikaw po ay nag-iisip ng bagay nito, ang aking pong dalangin, nawa habang ikaw ay nagdi-decide ay hindi pa huli ang lahat sa iyo. At meron pang buhay at kalakasan na taglay mo ngayon habang ikaw ay nagdi-desisyon sa panawagan ng Panginoon kung tatanggapin ang bagong puso na mula ko sa Kanya. Maraming po salamat sa inyo. Ito po ang salita ng Diyos. Magandang umaga. Amen.